Magandang araw mga banoteros. Good morning, magandang araw at good evening sa inyong mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo na ito. Naku po, saan taga-saan po ba kayo nanonood ngayon at anong ginagawa ninyo? Pwede po ba ninyong ilagay dyan? Ano po ba ang inyong ginagawa? Kayo ba ay naguhugas ng inyong mga pinggan? Naku po. Naguhugas ng inyong katawan? O baka naman naguhugas kayo pagkatapos nyo lagay-lagay nyo, komento nyo dyan ha para mabasa natin kung anong ginagawa ninyo ngayon. At kung taga-asa ka, kung taga-saan po kayo, ilagay-lagay nyo lang dyan para naman makita natin ha. Kasi tayo, international po ang sakop ng internet. Napakagandang bagay ho niyan. Pero gamitin natin sa tama ha, kasi may mga vlogger dyan na ginagamit sa mali ang social media, lalo na yung taga-Canada, yung bayot ng Canada. Naku po, matindi yan. At saka meron pa ako isang papatulan mamaya-maya. May papatulan tayo ha, kasi alam mo mga kababayan, ba't natin to pinapatulan? Alam ko naman kasi hindi kayo manunood sa kanila kasi mga ogag talaga itong mga ito mga bobo. At kahit kayo, sigurado ako alam ninyo na bobo itong mga ito. Kaya hindi niyo papatulan. Pero ang pinakamatinding balita ngayon ay marami pala, hindi lang isa. Number 1, ewan ko ba sa gobyernong ito? Ewan ko sa gobyernong ito talaga. Number 1 ay yung 500 pesos na Noche Buena. Hindi, pwede sa bagay, long neck lang. At saka chicharon, tsaka suka, pwede na yun. Di ba? Yun na Noche Buena ninyo. Kasi marami sa kababayan natin, yun na lang ang binabanatan kasi walang pagkain So chicharon na lang at saka long neck, di ba? O yun na lang ang diskarte nila sa buhay nila. Pero alam nyo mga kababayan, ito'y isang insulto sa ating mga kababayan. Itong komento ng DTI na kesyo, 500 daw, budget sapat na. Unya-unya, pag-usapan natin yan ha. Pero syempre, isa pang matinding usapin ngayon ay yung hindi ng ICC doon sa interim release ng ating Pangulong Duterte, yung pag-reject nila sa request ng ating defense o ng pamilya Duterte na interim release. Ibig sabihin pansamantalang paglaya para po dahil sa kanyang health reasons, dininay o nireject po ng ICC. Naku. Ang nakakapagtaka lang ako, akala ko, ang alam ni Christy Permin ay mga chismis sa showbiz, mga balibalita sa showbiz. Yung pala, hindi lang pala sa showbiz. Maroon din pala siyang maghatol diyan sa ICC. Joke lang po. Nanay Christy, I love you. Mahal natin si Nanay Christy kahit minsan nagkakaiba-iba tayo ng opinion na. Napakabuting tao niyan. Tsaka talagang tayo, nakikinig tayo dyan. Isa yan sa mga iniidolo natin pagdating sa larangan ng pagbabalita at pagchichismisan. Matibay yan mula simula hanggang ngayon. Siya na lang ata ang nananatili. Yung iba wala, kinain na ng katandaan. Hindi lang katandaan, pati ng kasinungalingan. Ito si Nanay Christy talagang lumalaban. Kaya idol natin yan si Nanay Christy. Anyway, eto na nga, pag-usapan po natin Pag-usapan lang natin itong mga bagay-bagay sa lipunan. Ito, unahin na natin itong issue patungkol dito sa ICC. Yung pag-deny po ng ICC. Nako, eto na nga. Sus, Ginoo. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal.
Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Julius, kanina yung Hoy, nag-echo. yun naman doon sa Ayan, live yan. streaming, yung naging desisyon nga ng Appeals Chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina, para lang kasi walang camera doon sa loob, pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery. Parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140-seater yon. At hindi naman napuno yung gallery, pero nakita natin isa sa mga nandun ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga, just to give you an idea, no, nasa isang glass, at nandun nasa second floor kami, at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina, tinatanong sa atin nila Bok Edlingaw, no, na paano kung mag-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina, naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41, ang schedule kasi niyan ay 10:30. Pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon. At yun na nga yung dinidiscuss natin kanina, ay nireject ng Appeals Chamber itong appeal para nga baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una muna, sinimulan doon sa naging grounds, no, ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng Appeals Chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit doon sa mga desisyon ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging desisyon niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pre-trial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may third country na tatanggap, no, doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng Appeals Chamber na again, the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pre-trial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil nga doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pre-trial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin, no, yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna, yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng Appeals Chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation, kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng Appeals Chamber na isa nga na hindi na-demonstrate, again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody and in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous bagitin ko na lang din, unanimous yung naging desisyon nitong Appeals Chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina, pero 5 yung miyembro niyang Appeals Chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan din mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery, na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig nung desisyon. Pero
yan muna yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. Julius. Ruth, ang ibig sabihin ba nito ay wala ng hadlang para magtuloy-tuloy yung trial ni dating Pangulong Duterte at hindi na sila pwedeng mag-apila ng panibagong appeal sa korte? Yan ang mga sinasabi ng mga legal experts, Julius, na yung kumbaga kung titingnan mo ay final na yung desisyon ng appeals chamber, pero tandaan natin magkakaroon pa kasi ng confirmation of charges hearing. So doon pa lang malalaman kung uusad nga at magpapatuloy sa formal trial itong kasong crimes against humanity ng dating pangulo. So mangyayari pa yan yung hindi pa natutuloy ang confirmation of charges hearing, Julius. Ruth, nagkaroon, kanina nasabi Sherry. mo na kasama mo habang kayo'y nakikinig ng desisyon yung apo ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap? Hindi kasi medyo strict sila doon, so parang pagpasok mo doon sa public gallery, may space kasi yung media. So nasa front row kami nung media side, nandun sila sa kabilang side for the supporters and the family and yung mga iba pang may mga nakita tayong consul from representatives from the embassy at marami tayong nakita ng mga foreign journalists na nandun. So, ngayon, ang pinapayagan lang from outside of the building, meron kasing barricade. Yung usual, kung saan nagtitipon yung mga supporters. So, ang alam natin ay nandun sila ngayon. Sa labas ito ng ICC. Okay, so noong habang binabasa at naririnig na yung desisyon, may narinig ka bang reaction? Ano yung scene doon sa loob? Kahit na tahimik, tensyonado ba? Actually, sinisilip-silip ko siya kasi magka-row kami pareho kaming nasa front row So sinisilip-silip ko siya pero nakita ko na lang siya, na seriously listening lang siya doon sa decision kasi English actually yung nung una kasi meron ka Grabe yung decision ng ICC, no. Ang pinakamatindi dito yung sa pag-reject kasi ang dinadahilan, maraming dinadahilan po ang defense o si Kaufman. At isa sa mga sinasabi dito, wala naman ng threat. I mean, para yung isang 80 years old ay kailangan na pong mabigyan ng atensyong medikal. At wala namang pong threat. At ang sagot ng ICC, tingnan nyo kung nasa hulog. Para sa akin, wala sa hulog yun. Sabi ba naman nila, may threat pa kasi dahil sa mga lumalabas na mga statement from the family, at the same time doon sa media na sinasabi, at the same time nanalo pang mayor, at the same time meron pang influence sa Pilipinas. Alam mo, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi alam ko sa inyo, walang kwenta yung mga presidente ninyo. Nagkataon talaga mahal ng mga Pilipino etong si Pangulong Duterte na kahit hindi na nga makapagsalita na masyado ng diretso at makatayo at makalakad ng diretso ay talagang hinahangaan pa rin po ng mga Pilipino at lalong-lalo na kahit dyan sa Davao na binoto pa rin po siya. Kahit po yung mga kalaban niya ay nagmudmud na ng pera, nagpakalat na ng pera, ay nananalo pa rin siya. At sa trust rating, talagang kakaiba pa rin po si PRRD. Kasi nga simpleng-simple lang naman hindi naintindihan itong mga taga-ICC yung issue. Ang Pilipinas malala. Ang Pilipinas sabik na sabik magkaroon ng government official, particular presidente, na matino. Alam mo, kung ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, hey you, kasi gusto kong kausapin yung mga judge. Hey you, judgmental. Hey you, judge. Hey you, judge. Listen to me very carefully. If you live in the Philippines, therefore you were born here. No. If you live in the Philippines, you would understand the context. Because we are a nation of political corruption is really massive.
our politicians are traitors. Our politicians are greedy. And it is our first time in the history to have a president who risked his life to kill the criminals, to jail the criminals, and to bump. Anong shit? Banggain. And to to oppose the oligarchs. It is first time in our country to have that kind of president. That's why Rodrigo Roa Duterte is a very famous president. Imagine all the people. Is kanta pala yun, shit. Hindi, imagine, imagine this nation, since from the very beginning in our history, we are ruled by traitors. We are ruled by greedy people. We were sold to America. So, that's why, when we see... Hindi, tapos na pala. When we saw a good mayor from Davao City, from Mindanao, he was supported nationwide. And majority of Filipinos, that's why you are wondering how come these things are happening still. Tak shit! Huwag kayo magulo. Ina-explain ko nga doon sa judge. Malay nyo magbago isip ng mga judge. Magbago isip, sabihin, this crazy sana mabits. Baka magbago sa akin. Ayun na, this crazy ano. Sorry naman. Hindi. Hindi, alam mo, baka sabihin kasi nitong mga to, hindi nila naintindihan po talaga di ba? Alam mo, kayong mga judge diyan, huwag kayong magtaka kung bakit ganito ang suporta na natatanggap ng aming presidente. Dahil talaga nga namang matindi ang alam mo 'yon, ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sobrang maganda ang nagawa niya, accomplishment. Kaya ganun siya kasikat. No wonder, until now, ganun pa rin. Kasi nga, atat tayo sa isang leader na matino. At nangyari yun nung panahon, 6 na taon niya. Nagkaroon tayo ng tatay. Ika nga, nagkaroon tayo ng ama sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, sikat pa rin. It doesn't mean na may power siya. Oo, may power siya in a sense na dahil naniniwala sa kanya mga tao. Pero hindi violente para itakas siya, para makapagtago. Paano magtatago yan? Naka-crane na nga siya, hindi na nga makalakad na maayos, nakakalimot na, walang planong tumakas yan. Pero syempre, ang nakakapagtaka dito, naniwala siya sa propaganda ng mga media. Ano ba ang propaganda ng media? Kasi nabulag ng mga media to Kasi ang mga media ngayon, pag nagbalita, grabe. Hanggang ngayon, many were killed in Duterte's war. Many EJK. Gago. Sa totoo lang pasensya na po kayong mga media may kasalanan din Mga hindot talaga kayo Binabali ninyo, ang dami ninyo sinasabing namatay. Hindi nyo naman nakikita, wala nga kayo mapangalanan. Di ba? Bakit? Ayaw nyo kasi kay Pangulong Duterte dahil pinagbayad yung mga amo nyo. Hey, ICC, you listen to me. The owner of this mainstream media in the Philippines are the oligarchs. There are the bad businessman in the Philippines. And because of that, our President Rodrigo Roa Duterte penalized them by paying their taxes the rightful way. That's why they are mad with Rodrigo Roa Duterte. Because
they pay taxes. Before, they can manipulate the tax and pay less. But when Rodrigo Roa Duterte became the president, he said to these oligarchs who owns this mainstream media, "Hoy!" Ano hoy? Pinoy ako! Hindi pala. He said, "Pay your taxes or I will close down your business." Ganon. Ganon. So they pay their taxes. That's why they're mad. They're forming many fake news. You listen to me carefully. You're not listening to me. Why do you think? You listen, ha? You listen. Why do you think majorities of Filipinos still believe in Duterte? Why? If Duterte is really bad, if Duterte is really evil, why until now, amidst all the propaganda of the mainstream media, all the propaganda of Marcos, all of the propaganda of these paid bloggers, has no effect to the Dutertes? Because Duterte is really the true hero of this country. He fought against these oligarchs. He fought against these criminals. And he really served without corruption in our country. Now you're telling us he is a dangerous man? You're fool! I hope this video will go through you. Will, sometimes, you know. Kasi absent nung kabataan. Anak ng wewe, oh. Huwag kasi absent ng absent. Kaya kayo mga kabataan, ha? Huwag kayong nude-nude ng mga kabadingan lang na pinanunood ninyo dyan, ha? Mag-aral kayo para hindi kayo matulad sa English ko, ha? O ito, panoorin nga natin yung komento ni sino ba to? Si Panelo. Ito nga isa sa mga idol natin. Pasok! In detention, the ICC Appeals Chamber unanimously denied his request for interim release. The Hague-based court rejected his camp's arguments that he should be freed due to his advanced age and alleged declining health. What's next for Mr. Duterte? Let's get on point with his former chief presidential legal counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Were you surprised with the decision of the appeals chamber of the ICC? No. I'm just saying this is a foregone conclusion. In the first place, they forced themselves into this country without jurisdiction. So alam mo na kung ano mangyayari. Plus the cooperation of this government, talagang tuloy-tuloy. But did you look into the points raised by the defense and, of course, also the prosecution regarding the interim release? Maybe it's good that let's look into them one by one. So, accordingly, yung sabi po ng prosecution, wag ibigay yung interim release. One, because his detention remained necessary. Kailangan siyang manatili doon. Number two, that the conditions proposed for release not sufficient to mitigate risks. Yun po yung second point nung prosecutor. And the third was also rejected that he should be released on humanitarian grounds. So those were their points. Number one, why is it necessary according to them? Why is it necessary? Ano ba sabi nila? Bakit necessary? May reason ba sila not necessary? The influence that he has still, and in fact that was also said and announced earlier by the appeals chamber. Marami ho silang sinasabi na, I heard it, I read parts of it, I read it and I heard parts of it because we were also going on air. Ang sabi po nila, Attorney Sal, is that often they said that him being a former president, still having authority, and having won as mayor, yun narinig ko yun maybe twice or three times, para kung nakasama pa sa kanya. He was former president, and at the time that he was president, all these accusations had surfaced then, and the witnesses were there.
And he didn't lift a finger at all against all of them. So where's the risk? Oh, that's a good point, ha? Hindi, tama naman eh. Sa lahat na nag-post, lahat ng fake news, wala naman ho eh. He was the president, wala naman po siyang pinakulong, pinapatay. Hindi nga katulad ngayon eh. Lahat ng oposisyon, tinatakot, kinakasuhan, yung magsasalita pa yung sekretary na kesyo, si Dizon yan. Narinig yung si PRRD ng ganun? Oo, matapang si PRRD, pero ang kanyang tinatakot lang, mga kriminal, mga oposisyon, wala. Itong gobyerno natin ngayon, walang tinakot na kriminal. Sinabi pa nga, ang mga nagdadrugs siya mga yan kasi kailangan sa trabaho. Ano tinakot nila ngayon? Yung mga nagpaparesign kay Marcos, yun ang tinakot nila. Baligtad eh. Kaya napaka-demonyo ng gobyernong to. Yung mga risks that possibly would have come out would be interference, etc. No? So let's look at... How can Go he ahead. interfere? Di ba? Unang-una, sabi nila, May network kasi of influence. What do you say to that? That network of influence. Malabo nga yun. Kasi kung nung actual president siya, hindi niya ginamit yung influence siya at yung power. Bakit ngayon na wala siya, gagamitin niya? Walang logic. Tapos yung sinasabi nila yung baka mag-escape, may risk. The man is 80 years old. He cannot even maintain balance. We know that he has plenty of sakit. Paano tatakas? I'm sure kung siyang masusunod, pag na-release siya, ang gusto niya na lang sa ospital diretso. Yun lang gusto niya. If we were to, I mean, you're obviously very vocal, no, about this justification on the former president, but that's not what obviously the appeals chamber saw. Hindi ho ba? Kaya ni-reject yung kanyang interim release eh. They will always be seeing the negative side on this issue precisely because at the very inception, ang tawag doon sa basketball, forcing through eh. Wala ka na nga jurisdiction, kaya mo pinilit pumunta rito eh. Talagang target mo si Duterte, walang iba. At nag-participate pa itong gobyerno natin, talagang tuloy-tuloy na yan. Kahit ano sabihin mo, ever since sinasabi ko, wala na yan. So from the very beginning, alam niyo na the interim release was a no-go. Kasi nga, yung Suntok sa jurisdiction langit. lang, may problema ka lang sa jurisdiction. Yeah, but that was already decided upon. Ang problema, kasi I was my unsolicited advice to the defense lawyers. Kasi napansin ko, ang sinasabi ng chamber, di ba, ang niraise nila is yung ginawa mong, parang kini-question mo yung jurisdiction, ang ground mo lang is that we withdrew and nag-umpisa kayo ng investigation 2 years after. Yun lang, nilimit nila doon. And I said, dagdagan nyo pa. Number one, Anong dapat idagdag? dapat ang one jurisdiction mo, number one is yung ground for jurisdiction. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. Publishing it That's in the one. official gazette. May ruling ng Supreme Court doon eh. Yung sa Tavera case. Sinabi na yun, pag hindi mo pinablish yan, walang epekto yan. Number two, ang sabi ko, dapat dinagdag nyo na yung pinagpipilitan na, kasi sabi nila, hindi, you're still under obligation sa amin kasi we started the investigation. They're referring The to the preliminary examination. I've been saying all. It's called preliminary examination. Matagal ko nang sinasabi, yung preliminary examination cannot be part of preliminary investigation. You know why? It doesn't discuss the case. What it determined at the time was whether or not the principle of complementarity applies. Because all the states, members of the Rome Statute, hindi sila pwedeng pumasok unless, one, wala silang Kasapi ka. kakayahan. No capability. At kung may capability naman, they're not doing it kasi sila yung mga guilty. That's the only time, yun ang dinidetermine nila. In fact, I remember the Solicitor General at the time, nilalabanan nila, excuse me, we have a robust, di ba sila robust legal system. We have, tingnan mo,
Pinky, we have prosecuted thousands. We jailed thousands. Ano pa bang prueba na may capacity tayo? Number 2, may sinipa tayong presidente, in-exile natin. Number 3, 2 presidente pinakulong natin. Ang libo-libo nakakulong. Paano mo sasabihin wala tayong kakayahan? Doon lang, only on that basis alone, wala na jurisdiction. Kaya dapat ka ako, sinama niyo yun. Bakit hindi sinama? As you were suggesting. Hindi ko na alam yun. Ang problema kasi sa kanila, Sino ba sila, sir? yung mga defense lawyers na mga dayuhan, ayaw nila kasi yung magpapasok ng Filipino lawyer. They were relying principally on the former president. Sila na nga nagsasabi may cognitive decline. So kung ano mga tatanong nila, baka nakalimutan na nung mama. Is it also possible that the arguments that you raised to them may seem weak? Ay, anong week? Napakalakas nga. To them, I said, may seem Aba, hindi weak. po pwede. You have to follow. Kasi yung domestic law prevails over international law. Yan ang pinaka-importante ron. You cannot interfere in the jurisdiction of a country unless that country... Alam mo, may point din ito talaga si Panelo, no? Medyo sana nga magkaroon ng advisor itong si Kaufman na alam ang konteksto sa Pilipinas. Kasi actually maraming ako nababasa na medyo nagagalit o naiinis kay Kaufman. Parang ganon. Although, again, I think bago kahit sino pang abogadong ilagay mo dyan, ay mukhang masasabi nating luto na yung kaso. Kasi una-una nakipagkuntsabahan eh. Nakipagkuntsabahan ang ICC at itong si Marcos. Kung gusto nyo malaman ng buong istorya niyan, may live si si Sas Roganda. Sorry, hindi ko nakalimutan ko na. Basta, si Sas, meron siyang live dyan. At sinasabi nga niya, may letter na sinulat ang ating gobyerno sa ICC. May confidential letter. Tapos, tsaka daw doon in-issue yung warrant. So, para bagang may ni-request, parang gano'n na sinasabi ni Sas. Parang merong confidential na ni-request. Ibig sabihin, nagkuntsabahan yung dalawa. So, mukhang luto na ho itong pangyayari na ito na maaaring kahit palitan pa si Kaufman, baka wala ring epekto. Although maganda yung suggestion ni Panelo na sana kumuha ng advisor na sa local. Especially ako, suggestion ko it's either Panelo o si Roque, di ba? Kasi mas naiintindihan ng konteksto ng Pilipinas at mas naiintindihan siguro yung kalalagayan, yung naging parte kasi ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Allows you. And this is a particular case where they allow. Pero may kondisyon. Papasok kayo sa amin kasi wala kaming kakayahan. Or may kakayahan man kami, mga siraulo yung mga nandun, kaya hindi ipoprosecute. That's the only time Kasi, if we will agree with their theory, ay wala nang country na maaaring lumabas sa kanilang jurisdiction. Kasi palagi nilang sinasabi, from the time a case is filed, we have jurisdiction. Isus Mario Joseph. Di wala na pala. Absolute na pala. Kasi kahit anong sabi mong wala kayong jurisdiction on this ground, hindi na pwede. Kasi, nag-file. We determine, nag-preliminary, hindi na kayo po pwede. There was a decision made on that. Absolute na pala yung authority nyo. So, sinira nyo yung jurisdiction ng lahat ng bansa na miyembro nyo. Hindi naman po pwede yun. So, what could be next? Because there's still a motion on the unfit to stand trial. Basically, ang sabi ng defense, tigilan na natin yung let's stop the proceedings because the former president is unfit to stand trial. Good you mentioned that kasi I've been criticizing the chamber. Sabi nila, we're denying because the accused wasn't able to prove that he is mentally unfit. Sabi ko, excuse me, bakit ang accused magpo-prove? He is a controlled environment. Nakakulong He has no access to medical equipment, medical expertise. Kayo yun
ICC, kaya dapat from the very Why do you say he beginning. has no access to medical How can he doctors? How can he has that? They're big Nakakulong na. on, malaki po sila on the Hindi. medical condition of the respondents that they are keeping detained Ang there. sinasabi nila, meron naman kaming doktor, di ba? Yeah, we have a meron round-the-clock kaming nurse. Si Presidente Duterte, bago nila inaresto, ilan ba ang nurses niya? 3. 24 hours, palit-palit. Shifting of Yeah, 8 may hours doktor pa. each. Ay doon, meron kang nurse sa nurse station. Hindi mo binabantayan yung pasyente mo. Napakadelikado ng sitwasyon niya. Kaya sabi ko, kayo dapat ang mag-prove na mentally fit yan. But isn't that the reason why they got 3 independent medical doctors to look into the O, former dati tinanggal president? nila yung isa. Dalawa na po yung tinanggal nila. But They that took out came- one, pinalitan, and then yung pinalit ata, Yes, but that came pinalitan later din. after they've been criticized severely yung kanilang ginawa na bakit yung accused ng pinapaprove mo na unfit siya? Kayo dapat yung from the very start, nung dinitay nyo pa lang yan, dapat in-examine nyo na yan. But they did. They did examine him, right? Pero kung totoo yun, bakit nagpapa-examine na naman silang panibago? Sige nga. Because of the motion of Attorney Kaufman Exactly. that he is unfit to stand Exactly. trial. That came from the defense. That did not Teka come muna. from the prosecution. Exactly. Kung in-examine mo na yan, kahit ka pa mag-file ng motion, kung ako ang judge, excuse me, in-examine na namin yan. He's mentally fit. The fact alone na you allowed yourself to grant such motion, you're admitting na hindi mo in-examine nun. Well, Yan of kaya course, you may have to grant problema. the motion because it was a motion or an application coming from the defense. Alam nga naman, hindi mo pansinin yun. Di Oo ba? nga, pero At saka one more thing, Attorney Sal, no? The former president was there in March, hindi ho ba? So chinek siya, he seemed okay. Obviously, that's why he remained there. From March till November, or from the time that the unfit to stand trial was filed by the defense, I believe that was sometime September 10. Maybe the first week of September, kasi dapat yung confirmation of charges na September 23. They filed that motion, unfit to stand trial. My question is, from the time of March till September, that possibly, I'm assuming, was the time that Attorney Kaufman, the defense team, and said that throughout this time, here is the former president now unfit to stand trial. There was a decline. Kasi nga, dapat from the time na na-aresto yan, in-examine mo na thoroughly yan, considering na marami siyang nararamdaman. Pero hindi naman nila ginawa yan. Ordinaryong examination, yung blood pressure, okay I ba? don't think so, sir. How do you know Hindi. that? Kung totoo yung sinasabi nila, bakit mo nga pina-examine uli? Okay, we're not Because you can gonna- always deny the motion, Pinky, on the ground now. Excuse me, you have already examined that thoroughly. This is the report. Yeah, but they at some point when they decide on this, Attorney Panelo, they can deny that motion of unfit to stand trial. But let's first take a breather. We're gonna take a very short break. We'll be right back. Ayaw tumanggap ni Pinky. Bakit kaya ayaw tumanggap ni Pinky? Galit na galit. Welcome back. Now we have on the line ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti. Attorney Conti, Yan, welcome to the tapos siyang show. Thank you kakampihan. Tingnan nyo. so much for your time. Good evening, Pinky. Okay, just a quick reaction from your end regarding the decision of the appeals chamber. We're absolutely satisfied. It was a unanimous decision to deny the appeal of Duterte. And sabi nga ng mga biktima, mukhang makakapagpasko sila ng kahit paano masaya. Attorney Conti, some of the points now raised, which Attorney Salvador Panelo's here also beside me, and he was raising it as well. Yung mga issues, kasi just to give a little bit of a background no, dito sa naging appeal ng defense regarding the decision of the pretrial chamber on the interim release. Sabi ng pretrial, his detention remains necessary. That Yes. the conditions proposed for the release are not sufficient to mitigate risks, no? And then the third was rejected that he should be released through humanitarian reasons. Yun po sabi ng pretrial chamber. We're not going to allow it because of those points. Before I go to the defense argument, Attorney Panelo also here, as I mentioned a while ago, saying, anong risks? Ano pa ba ang risks? And when I answered him, because I heard it during the appeals chamber decision, sabi nga na meron pa siyang network of influence, dating Pangulo, at ngayon ay nanalo pa
na mayor ng Davao. Tama ho ba yung aking rinig, Attorney Conti? Yes, that's precisely it. It's that Duterte still enjoys influence within the Philippines, and not only influence, he and his family, his associates, lagi nababanggit na yun, no? Associates and network. So it's not Grabe, no? Hindi nila matanggap talaga eh. Iniisip pa rin nila. Eto, ganyan katindi at yung power ni PRRD. Nakakulong na siya. Iniisip pa ng ICC. Iniisip pa nitong itong taon to na meron talagang matinding network and influence si Pangulong Duterte. Maniniwala pa sana ako kung bati si Marcos at saka si BP Sara Duterte, maniniwala pa sana ako. Pero hindi naman na sila eh. I mean, hindi na sila unit team. Magkaaway na nga sila. Ginigipit na nga si BP Sara Duterte. So saan kukuha ng power si Pangulong Duterte? Grabe antindi hindi sa loob ko antindi ng influence ni Pangulong Duterte at power niya. Hindi niyo sinasabi yan kay BBM. Ba't ganun? Di ba? So ibig sabihin, mas may kapangyarihan pa si Pangulong Duterte, mas may impluwensya pa siya para makatakas siya at makabalik sa Pilipinas kaysa sa Pangulo na nakaupo ngayon? Ganon? simply him. That was actually one of the defense kumbaga, arguments in the appeal. Sabi nila, wala nang magagawa si Duterte, nakakulong na siya. The chamber now says, it's not just him that you need to appreciate. It's his associates, his family members who are in office. One is Vice President of the Philippines. I see. And it's also the resources available to them. And I'd like to point out that what the judge pointed out regarding parang what risk for the ICC, it's the possibility, not the inevitability of something happening is what is important. Kumbaga, an out. So sinasabi niya influence. So sige, punta tayo dun sa influence network, yung ano niya, yung anak niya. 'Di ba? Na si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte nga ginigipit. Hindi nga makagalaw si VP Sara Duterte. Ultimo nga budget ng opisina niya kinatkong. Lahat ginawa sa kanya. Kakasuhan pa, kung ano-ano pang gagawin sa kanya. Ano sinasabi ninyong meron pang influence na ano? Yan sinasabi nila kasi parang ang dating, oo nga, nakakulong na si Duterte, pero paano naman yung network of ano niya? Anong network? Alam mo, eto makinig kayo mabuti. Makinig kayong mga tatanga-tangang komento ng political analyst dyan. Kung may influensya pa mga Duterte, wala na sa posisyon si BBM. Kasi yun ang pinalalabas ninyo eh. May influensyahan pa, meron pang influensya, meron pang power si Duterte. Kung may power si Duterte, hindi na nakaupo yan nga, yung presidente na yan, si BBM. Bakit? Imagine niyo kung may power sa tindi ng banat ng kapatid niya. Ang dali-dali na sakyan yan. Di sana sinabihan niya na yung mga sundalo, hulihin nyo na yan, adik yan. Di ba? Kita nyo hanggang ngayon nakaupo pa rin. Kasi hindi ganun ang mga Duterte. Ayaw ng Duterte sa rebellion. Ayaw ng Duterte ang beyond legal means. Ganun ang mga Duterte. Ba't takot na takot kayo sa sarili ninyong multo? Of prevention is worth a pound of cure. As much as possible, they would avoid and kumbaga, dapat hindi yung parang second thought na lang, ay nakalaya na, oops, oo nga, no, sayang, hindi natin nagawa ng paraan. Or, ay may biktima na namatay or may witness na nawala. They, as much as possible, do not go to that inevitability or the thing happening, but just the mere possibility, they will act on it. Just also a follow-up because Attorney Panelo also was saying a while ago, no, nung Pangulo nga siya, wala siyang ginawa, didn't even lift a finger for any influence or to intervene dito sa mga kaso or sa mga biktima. I know, Attorney Conte, you were saying that it's not him. It's also his networks and associates, no? But just to answer that also while Attorney Panelo's here. Go ahead, ma'am.
Well, if you remember the Senate investigation, and this is one of the kumbaga, factual information that was contested in the appeal or discussed in the appeal, it's the reliance on a news report about the alleged parang loyalty check by, if I may name names, no, this was by the former Senator, currently Senator Alan Peter Cayetano and Bato de la Rosa. They were talking to a witness in the hearings about the DDS killings, and parang he was loyalty checked. Alam mo na kung kanino ka magiging loyal, alam mo na. That was included in the consideration of the pre-trial chamber. I see. That's associated clearly. At that point, Alan Peter had run as vice president of Duterte. Di ba? Right. Right. Okay. Also, there's one point I wanted to raise. I have to be very candid. I didn't get to watch the whole reading of the decision because I was also on air. There was a part, though, that I hope you can clarify for me because there were 3 points that were raised ni Huba. Inisa-isa po yun ni Judge. Kaya rejected yung first point, rejected yung second point, rejected po yung third point. At one point there, the judge was talking about humanitarian considerations to the effect that yung pagkarinig ko po that dapat balikan ng pre-trial chamber itong appeal on humanitarian considerations. Did you hear that or did I just not hear it in full? Kasi parang ang sabi ko noon, mukhang sinasabi ng appeals chamber kailangan talaga tingnan yung kanyang medical situation. I don't know, but what I heard was, pagkakaintindi ko, that the pre-trial chamber has the authority and has the right to look into everything about his medical condition at that point. What the judge in the end said was, well, it's correct. The pre-trial chamber did appreciate the information about his medical condition. They saw nothing unreasonable kasi ang sinasabi ng defense, the judges in the pre-trial chamber ignored some of the information. Dito sinasabi niya, well, the pre-trial chamber has the authority to look into whatever, and from what we saw, there was no unreasonable ignoring any of the information. I see, yeah. Hindi naman daliwala. And therefore, that decision seems to be sound and there is no error in their ultimate conclusion. All right. Kasi, actually, sorry, if I may just put this in, yung sa interim release kasi, humanitarian grounds is not a clear-cut, kumbaga parang exception or basis. It's really just the what was mentioned in Article 58. Yeah. Flight risk, etc., etc. Humanitarian grounds, very rare yun. Uso sa Pilipinas, I know. Okay. Pero sa kanila, bago yun, and so the pre-trial chamber should be allowed to appreciate the information. Lastly, Attorney, lastly, no? So, isa na lang po yung pending, yung sa unfit to stand trial? One, before that issue before the pre-trial chamber, but there's also an appeal on the rejected jurisdiction question. Apo. So, before the appeals chamber, there's one other issue. Jurisdiction. The pre-trial chamber, yes, and the pre-trial chamber, one issue, or main issue. Unfit to stand trial. Yes. All right. Maraming salamat po, ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Thank you so much for your time. So, care to react? Thank you, ma'am. Some of the points you were raising, I also asked her to be able to respond to that. So She did it's not not respond to- network and associates, She did not sir. respond to that. Sinasabi na nga, why Barado. should you be... Yung sinasabing network, presidente na nga siya, in power, with all the influence, with all the resources, wala siyang ginawa. Bakit naman may gagawin pa siya ngayon? Tandaan mo, he could have not come to the Philippines. Yun. Marami nang advice sa kanya, You mga mean from abogado Hong niya. Kong? He couldn't have come back Di to ba? the Philippines from Pero Hong sabi Kong. niya, harapin ko sila. Doon lang, makikita mo na. Attorney Panelo, how do you think, what is your forecast regarding this?
still a motion on unfit to stand trial before the pretrial chamber one. Tutuloy nila yan. What do you mean by that? They will reject- They will proceed with the trial. Unless what is the unless? we're overrun by events. Okay. Hindi po. Legally, doon po tayo doon sa legally. Meron pa ho kasi kayong naging Palagi naman legal eh. urgent, meron pong unconstitutional means. Yung urgent motion that you Yes, filed on to- behalf of the daughter, yes. Kitty Duterte, To resolve the petition for a writ of habeas corpus yung writ of petition. habeas. Yes. So, why do you think, I mean, there's two possible, one, they would probably say that it's not within our jurisdiction anymore. Hindi po pwedeng walang jurisdiction. Wala kasi na siya sa amin. Hindi po pwede yun kasi nag-cite na kami ng mga reasons. Number one, yung pinaka-recent, yung kay Tebes. Hindi ba Tebes denied extradition? Ba't natin ay balik dito? Mantalang talo tayo doon. Number two, yung sa Trump case, may dineport pero irregular yung kanilang deportation. Sabi ng Supreme Court, mali kayo. Facilitate the release. Balik nyo. Number three, yung Lukban case, yung 124 o 120 prostitute, tinapon sa Davao, nag-file ng petition for writ. Ang sabi ng gobyerno, wala na kayong jurisdiction, wala na yung tao. Excuse me, sabi ng court, kahit na wala ang tao rito, yung mali nyo, sinusundan kayo kung saan kayo. In other words, my argument from the very start is the government has committed an illegal act, then the Supreme Court has jurisdiction over these government This officials supposed and illegal therefore can act. compel them to correct what they did and bring back the president, Very former quickly, president here. Attorney Panel. Ayun. So malinaw 'yon mga kababayan na meron. At ang kinagandahan nito, ladies and gentlemen, naglabas po ang Supreme Court ng pinasasagot po yung mga inakusahan ni Baste Duterte na tungkol dun sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte. At sabi ng Supreme Court, pinasasagot niya ngayon yung mga inakusahan. So, gumagalaw po ang Supreme Court. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Panelo, posible yan. That's possible. If ever in the future mag-decide ng Supreme Court at sabihin, mali yung ginawa mo, Marcos. Umayos ka. Ibalik mo dito si Rodrigo Roa Duterte. Babalik yan. Babalik yan. Kayang ibalik. Yan ang sinasabi ni Panelo dito. Why do you think wala pa pong decision dyan? Hindi ko alam kasi unang-una, ang Korte Suprema naman maraming trabaho. Pangalawa, medyo mahirap din naman yung Ang tanungin mo, Pinky, si Korte Suprema, wag siya. legal issues involved. Palagay ko they will resolve. Kasi sabi namin, You're still confident, pag hindi mo ni-resolve yan, your honors, yung deterioration ng kanyang karamdaman, Health. baka hindi naman sana mangyari, baka mamamatay pa doon. Pangalawa, yun yung mga involved doon sa illegal act, lahat sila na-promote eh. Para bang nire-reward natin yung illegality. At parang you're not giving relief to the ordinary citizen dito sa mga opisyalis, violating with impunity yung batas. Kaya kailangan sabi namin, i-resolve niya na po para ma-prevent na natin to so that the majesty of the law will prevail. Former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Sir, So ayun mga kababayan, importante kaya nga sabi ko sa inyo dapat maunawaan ng mga Pilipino ito na nakakasabi nga nila umiiyak daw mga Duterte supporter. Naglabas ako ng video dyan at nag-trending nga sa Facebook dahil sobrang dami ho nag-shares at sobrang dami rin po ang nanood at nag-likes. Alam mo, oo, umiiyak kami mga Pilipino dahil po sa nangyari dito. Dahil sa injustice na natatanggap ni Pangulong Duterte. Baka akala nung iba ay tayo po ay uma-idol o para mga panatiko. Hindi po kami panatiko. Alam mo mga kababayan, kung ikaw ay nakadanas ng magandang ginawa ng isang tao, hindi mo makakalimutan yan. Pag ikaw ay meron kang isang taong tinulungan ka, inayos yung mga bagay na problema sa buhay mo, hindi mo makakalimutan yan.
At kung ikaw man ay malungkot kung may nangyari doon sa tao na yun, it doesn't mean panatiko ka nung tao na yun. Na-appreciate mo lang at naiintindihan mo yung puso nung tao na yun na makakagawa pa ng mabuti sa kapwa. Kaya lang dahil sa pangyayari na yun, hindi na siya makagalaw. You understand what I mean? Si Pangulong Duterte, ang isang presidenteng nag-risk ng buhay niya banggain itong mga drug lord sa Pilipinas na ngayon nakikita nyo kung gaano katalamak. Nalulungkot nga ako, may napanood ako, tangina, sabi ko, grade 5? Napamura talaga ako eh. Grade 5, nangisay dahil humit-hit ng tuklaw. Alam mo, kahit ako, hindi ko nga alam yung tuklaw. Akala ko totoong tuklaw, yung tutuklawin ka ng ahas. Hindi pala, new drugs pala yun. Sa loob-loob ko, may bagong droga na naman na ganyan. Hindi ako na-inform ni Marcos Tapos, bakit bata? May napanood ako sa news ngayon eh. Yung nangisay dahil, pero naayos naman. Yun yung epekto daw ng tuklaw na yun, mangingisay ka, ganong-ganong ka. Tapos, babalik ka rin naman. Ang nakakapagtaka, bakit ito napapasok sa mga paaralan? Bakit ito napapasok sa mga kabataan? Ganun na ho tayo katalamak. Nakita nyo yung away-away sa BGC? Kung ako yung pagbabatukan ko yung mga yun eh. Yan ang epekto na ng walang kaayusan sa Pilipinas. Ultimong yung minamahal kong BGC ay nabababoy na rin ngayon. 'Di ba? Tapos yung mga nakikita natin ngayon sa mga krimen sa news, grabe ho. Habang nagla-live, binabaril. I mean, nasolusyonan na yan eh. Kaya nga tayo sumaya. Kaya nga natin na-appreciate si Duterte. Marami pang kwento na naayos ang kanilang buhay dahil yung kanilang kapatid, tatay, sumuko na rehab dahil dyan sa tokhang. Lahat naayos yung pamilya nila dahil nga nabago. Dahil nga doon sa pananakot ni Pangulong Duterte. Dahil din sa programa ng gobyerno. Kaya hindi mo maaalis sa mga Pilipino na malungkot at umiyak. Hindi dahil panatiko, kundi dahil nakita talaga namin. Kaming mga nasa karsada. Ako ho, literal, baka sabihin ng iba, hindi ka naman nasa karsada. Hindi ho. Hindi nyo lang alam. Lagi po ako nasa karsada. Mukha lang po akong yayamanin, pero taong kanto rin ako. Nararanasan ko yung nararanasan ninyo. Alam ko yan. Hindi ako yung tipong katulad ng mga elitista. Hindi po ako elitista. Alam ko po yung nararanasan ninyo. Kaya nga tayo, tuwan-tuwa kay Pangulong Duterte dahil doon eh. Oo, hindi perpekto si Pangulong Duterte. Natural, walang presidente, walang taong perpekto. Kung may taong perpekto, Panginoon na yan. Walang ganun. So ibig sabihin lang, yung talagang maraming nagawa sa bayan, kaya tayo nalulungkot. Kaya tama kayong mga punyeta, kayong mga kakampuet, at saka kayong mga teroristang makakaliwa. Tama kayo, umiiyak kami. Kayo, tuwan-tuwa. Kasi masagana ang droga. Pag masagana ang droga, may kita kayo. Totoo naman eh. Mga durugista yung mga animal na yan, mga elitista. Alam mo ako, may marakilala ako, tuwan-tuwa nung wala na si Duterte. Sabi nila, at least mura na ngayon ng party drugs, mura na ngayon ng Mary Jane, at madali na makabili. Nung panahon daw ni Duterte, takot na takot sila. This is a true story Hindi ito gawa-gawa. Tanungin nyo yung mga kapitbahay yung drogista. Tuwan-tuwa sila ngayon. May halimbawa sila na nakaupo. Okay lang, bre. Okay lang, masaya kami. Na drogista ang aming namumuno sa amin. Siyempre gusto nila yan eh. 'Di ba? Yun lang ang mga tuwan-tuwa. Kayong mga kakampuet at terorista makakaliwa. Kayo lang ang tuwan-tuwa dahil bumalik na naman ang katarantaduhan sa bayan na to. At nakikinabang kayo. That's the truth. Nakikinabang kayo sa katarantaduhan
nakikinabang kayo sa droga, nakikinabang kayo sa mga kriminal, nakikinabang kayo sa hindi pagsunod sa batas. Yan ang totoo. Kaya ayaw nyo ng mga Duterte, ayaw nyo ng disiplina dahil gusto ninyo yung pasaway kayo. Bakit? Ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit Pag ang presidente o ay gobyerno ay matino at disiplinado, yung mga mayayaman nagagalit. Bakit? They cannot use their money to abuse. Ngayon, they can use their money to abuse the people. Bakit? Wala silang pakialam. Dati takot Yung mga public official nun takot. Ngayon, kaliwat kanan ng abusado sa karsada. Kaliwat kanan. Di ba? Bakit? Kasi hindi sila takot na mahuli. Kung panahon ni Duterte yan, naku po, yari ka. Tama, mali. Kaya ang mga tuwan-tuwa na yung disiplina ni mga Duterte ay yung mga may pera lang. Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan huwag tayong basta-basta magpapaniwala dyan. Kaya ngayon tingnan ninyo, kung yung dati, ito yung mayayaman, ito yung mahihirap, pagdating sa batas, pumapantay. Pumapantay. Ngayon hindi. Pag mayaman ka, makakalusot ka sa batas. Yung mga mahihirap, hirap na hirap sa batas. Iyan ang katotohanan. Kaya, yung mga kakampuit na yan, mga elitista na yan, ayaw na ayaw sa disiplina ng mga Duterte. Pumunta ka ng Davao. Ngayon, pumunta ka ng Davao. Magsiga-sigaan ka dyan pag mayaman ka, tingnan ko lang. Hindi, totoo nga. Magsiga-siga ka dyan. Tingnan ko kung ano ka dyan, makakalusot ka dyan. Walang siga-sigaan dyan. Hindi pwede. Ang siga lang dyan yung mayor. Pag sinabi ng mayor, huwag kayong magulo. Huwag kayong Kaya ayaw nila ng ganyan. Kaya mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Yang mga mayayamang mga elitista na yan, tuwan-tuwa yan, wala ang Duterte. Tayong mga nandito sa middle class pababa, tayo kailangan natin sumunod sa batas. Or else, delicates tayo. Pero sila nakakalusot. Ganyan ang bansa natin ngayon. Kaya nga mga kababayan, maniwala ko kayo sa hindi, ganito ang tingin ng ating gobyerno sa atin. Gusto nyo malaman? Gusto ninyo malaman kung paano tayo tratuhin ng gobyerno to? Umani naman ang samot-saring reaksyon ang naging pahayag ng kalihim Yan. ng Department of Trade and Industry na kasya na daw itong 500 pesos na budget para sa ihahanda ninyo sa kakainin nyo sa holiday dinner nyo. Kung saan aabot yung 500 pesos na yan, alamin sa live report. Ganyan ang trato nila sa atin. Okay na sa inyo yung 500 pesos. Noche buena. Kita nyo kung, alam mo, ito, kahit ako, meron ako mga kinausap ngayon lang Sabi ko, kasya ba yung okay na ba sa inyo 500, Noche buena? Remember hindi ito per person Noche buena ito, ibig sabihin, pamilya mo. O sabihin na natin average family mo, which is 4. Which is, sa totoo lang, hindi average yun. Ang tunay na average, mas mataas pa ang pamilya. Di ba? Tapos, 500 lang. Isang chupageti, isang sopis drink, kanin, at saka konting hotdog para sa inyong pamilya. Bakit ganyan? Kaya nga sabi ko nga dito, dalawa lang yan. Tatanga-tanga yung DTI at talagang walang, alam mo yun, hindi alam ang nangyayari sa baba. Or, baka naman talagang ang sama lang ng tingin nila sa atin na parang okay na sa inyo yan, sapat na sa inyo yung 500. Ayos na kayo dyan. Masaya na kayo dyan. Ni Eden Santos. Karing Eden.
Yes, Ali, nag-trending nga ngayong araw yung issue na yan dahil hindi nakaligtas sa kaliwat kanang batiko si DTI Secretary Cristina Roque sa kanyang panukala na 500 pesos na panghanda package para sa nalalapit na holiday season. Ang mga netizen nga ay nagkomento hanggang saan daw aabot ang 500 pesos. Kulang na kulang yun. Dagdagan niya. Gawin niya 2,000. Ay, ma'am, hindi po kasya yun. Yan din ang sinabi sa akin ng mga natanong ko. At least man lang 2,000. Pagkakasya na namin yun. Payak na yun. 2,000 sa isang pamilya. Payak na daw yun. 500. Yung kinausap ko nga, sabi, sampaling ko na 500 yan eh. Kung sino man yan nagsabi na yan. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Nambibuisit yan eh. Ay, kulang sobra pa nga eh. Banda. Kulang pa sa 2 kilo ng baboy yun. Kulang pa yun. Yan ang sagot ng ilang netizens na nakausap ng Net25 News sa sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na kasya ang 500 pesos para sa handa ng mga Pinoy sa nalalapit na holiday season. Sinabi kasi ni Roque na maaari nang bumili ng pang-spaghetti at macaroni salad, Grabe. gayon din ng ham sa halagang 500 pesos para sa isang pamilya. Iginiit ng ilang netizen na napakamahal ng mga bilihin gaya ng sibuyas na 300 pesos ang kilo at bawang 180 pesos. Alam ko na isasagot ni Aling Claire dyan. Bakit? Kakain ka ba ng 1 kilo ng sibuyas? Kakain ka ba ng 1 kilo ng bawang? Alam mo naman mga pilosopo yung... Kada kilo. Naglalaro naman sa 330 hanggang 380 pesos ang kilo ng giniling na baboy habang ang condensed milk ay nasa 55 hanggang 65 pesos ang isang medium size na lata. Nasa 60 hanggang 75 pesos naman ang all-purpose cream. Mahal ng bilihin ngayon. Ang nakulang. Sa taas po ng bilihin natin ngayon, lalo na sa mga vegetables po natin, ganon. So, ang hirap po mag-budget dun sa halagang 500. Hamon din nila kay Roque, subukan niyang mamili gamit ang 500 pesos. Oo nga. Kung ako sa'yo, Noche Buena ng pamilya mo, 500 lang ha. Hindi, baka nga hindi nga yung baka wala pang isang putahe yung 500 eh. Alak nyo pa lang, sigurado na ako, isang tagay, lagpas ng 500 yun eh. Tapos, wag ko lang makita talaga itong babaeng to. Aabutan ko to ng 500. Oh, pag nakita ko itong babae, aabutan ko to ng 500. O ito, bumili ka nga ng Noche Buena mo. Tingnan ko kung ano mabili mo. 500, pwede na yun. O, sabihin ko, ikaw ang gumawa niyan. Natawa naman si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung kasya ang 500 pesos para sa handa ng pamilyang Pilipino sa nalalapit na holiday season. Sa press briefing sa Malacanang ay napaisip pa ito kung makakabili ng ham, spaghetti at pang macaroni salad sa halagang 500 piso. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Kumain na lang kayo ng sardinas. Tigi-isa kayo. Ganun. Wag naman daw yung pagsabay-sabayin. Bibili kayo ng hamon, bibili kayo ng hotdog, bibili kayo ng chicken, bibili kayo ng letson. Ham lang kung ham. Sardinas lang kung sardinas. Nakawa. Ganito tayo tratuhin ng gobyerno na to. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit. Yan ang tinatawag na mali na nga. Kaanuhin pa, gagaguhin pa talaga. Mali na nga. Alam mo yun, nakakasakit na nga yung DTI na yun. Kung sino man yung lintik na DTI na yan, nakakasakit na nga siya. Dadagdagan pa nitong palengkerang to. Oo. Para ba nga, hindi, magtipid na lang. Kung yan lang ang kaya, ay okay na yan. Ayos na tayo dyan. Na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat. Depende po yan si diskarte.
Ikaw kaya, bigyan kita 500, dumiskarte ka ha. Ali, yung 500 pesos, medyo talagang kakailanganin daw ng sobrang diskarte dyan para mapagkasya mo na magkaroon ka ng pagsasaluhan sa holiday season para sa isang pamilya. Pero dun sa 2,000 pesos daw, kasyang-kasya na yan, simple pero disenteng handa para sa holiday season. Ali? Ayan, Eden, ano ba ang paborito mong reaksyon dito sa sinabi ni DTI Secretary Chris Roque? Yung bang, saan kayang planeta kasya ang 500? Grabe naman kayo. Siguro kailangan mo ng time machine. Bumalik ka sa anong taon kaya yun? Mga 1977, kasya. Hindi, mga 1940, 30s, ganun. Di ba? Ano ba paborito mong reaksyon dito sa naging pahayag ni Secretary Roque? Yung natawa nga si Yuse Claire Castro dun sa 500 pesos na pagkasyahin para doon sa panghanda package. Pero kung pang merienda siguro, Ali, kasya na yan yung 500 pesos. Kung bibili ka dun sa mga nagtitinda sa palengke na merong 25 pesos na spaghetti. So kung 4 kayo sa isang pamilya, 100 pesos na yung kasya sa inyo. Meron ka pang budget para dun sa ibang pwede mong bilhin, Ali. Oo, Pero kanina dun sa namalengke sinasabi ako. nating disenteng package. Maring Eden, kanina na malengke sabi, tama Yes, nga si Ali. Alex, talagang halatang hindi na mamalengke at nag-grocery to si Secretary dahil talagang hirap talaga, napakamahal ang bilihin ngayon. Siguro yung hamon, baka yung retaso nga, hindi ba? Yung mga tingi-tingi, hindi buong kamong, yung macaroni salad na binabanggit niya, malamang sa alamang, Yes. walang mayonnaise yan. Hindi ba? At anong spaghetti naman? Ano kayang sauce ng spaghetti niya para magkasya yung 500? Yung panis na, yun. Bumili ka ng panis na spaghetti. Kasya yung 500. Sardinas. Oo. Pwede siguro yung dilata, Ali. Yung sa malit na dilata. Hindi, bumili ka ng pansit canton sa pamilya mo. Tigi-isa kayong pansit canton, tigi-isang alak, tigi-isang alak, tigi-isang beer pala, San Mig Light. Magkano ba San Mig Light? Sorry, hindi ko alam ha. Hindi kasi ako na-ginom nun eh. Pang-asahi lang tayo eh. ng corned beef. Ay, nako, okay. Maraming salamat, Maring Eden Santos. Ayun na. So, eto na nga mga kababayan. At alam nyo, meron sana akong isang gustong komentuhan. Eto kasi, ito. Ayoko nang i-play pa itong video na ito kasi walang kwenta to. Una sa lahat, weirdo tong taon to. Nung pinanood ko kasi, may kwento siya. Pero bago siya syempre nagkwento, nanghingi muna siya ng GCash. Kayo naman. Pera-pera yan eh. Actually, galit na galit siya sa Iglesia ni Cristo. Kinikwento niya si Manalo, bakit daw ang Iglesia ni Cristo hindi kinokontra ang mga Duterte. Ang script niya ganito. Pasimplihin na lang natin yung script niya kasing haba-haba na walang kwenta eh. Hindi ko na i-play. Paikliin ko na lang yung kwento natin ha. Nangutang daw ang Iglesia ni Cristo sa China through PRRD o sa Duterte. Okay? So sa madaling salita, na-aproban daw kaya nagawa yung Philippine Arena. Okay? So nagawa yung Philippine Arena dahil sa tulong ng mga Duterte at nakautang sa China. Ngayon daw nagbabayad sila ng utang sa China at ang kanilang pinansangkalan ang mga Duterte. Kaya hindi daw nila mabitawan ng mga Duterte. Ganun daw. Kaya nga daw din, hindi nagsasalita ang mga Iglesia ni Cristo sa issue diyan sa South China Sea. Kasi nga daw, dahil may utang daw sila sa China. Yun ang siste na sinasabi nito. Kahit mali-mali na yung mga term niya, nasabi niya PSG daw, hindi daw nagre-reklamo kahit yung mga PSG daw binobomba na dyan sa South China Sea. Ganito talaga pagka may sabit ang tao, no? Kung ano, walang alam eh. Alam mong nautusan lang para bumanat. At hindi ko alam kung siguro baka naman na tiwalag to, hindi ko alam ha.
Kaya galit na galit sa mga iglesia ni Cristo. Ang siste pa, dinamay pa pati si Pastor Kibuloy. Keso daw ang KOJC, nainggit daw sa iglesia ni Cristo kaya nagtayo ng arena o yung kingdom ang KOJC. Hindi mo ba napapansin, bata? Hindi pa nga tapos yung kingdom kasi nga ito po ay continuous by faith. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng by faith, mag-google ka ha. By faith po na tumatakbo ang gastusin dito sa kingdom. Anong ibig sabihin yan? Yung si Pastor Kibuloy, nagkaroon siya ng vision na gawan yung kingdom even if wala pang pondo. So, sinunod lang niya ang Panginoon unti-unti hanggang through the ministry, nagpo-provide si Lord sa kanila para mabuo yung kingdom. Yan ang tinatawag na by faith. Pag-aralan mo ang buhay ni George Mueller, kung kilala mo yun. Kung hindi, magtanim ka na lang ng kamote. Nagtayo ng mga orphanage yun, and by faith, kaya nakapagpatayo siya. Wala pa talaga yung mga orphanage, pero ginawa niya na, sinimulan niya na, sinunod niya na. As a matter of fact, that kind of faith is biblical. Ganon ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Sinabi kay Abraham, you will be father of all nations. As a matter of fact, it's a step of faith. Umalis siya dun sa tent. Nagsimula silang lumakbay by faith. Ano pa? Yung si Isaac. 'Di ba? Sabi niya magkakaanak ka. Matanda na yung asawa ni Abraham doon. And yet sumunod siya at sinabi niya dun sa asawa niya. At tumawa nga, kaya nga pinangalan ng Isaac kasi laughter yung equivalent ng name na yun. That's what you call by faith. Nauuna yung vision, nakikita mo at naririnig mo ang Panginoon at sinusunod mo yun kahit hindi mo pa nakikita yung providence, yung provision ng pera. Kaya nga ganun ang ginawa ng KOJC, ni Pastor Kibuloy. Ngayon, by faith lang yan. Nagpo-provide ang Lord sa kanila para mabuo ang kingdom. Ganon. Hindi yung istorya mo na China. Anong kalokohan yan? At ito matindi. Wala naman siyang pinoprovide na ebidensya. Daldal lang siya ng daldal. For the views lang, ika nga, para kumita lang. Tapos sabay manghihingi ng pan-Gcash. Ang dami niya pang istorya. Binobola niya yung mga tao. Buti na lang wala naniniwala sa kanya. Pero tinabla na lang din natin para pasinungalingan. Kasi mahilig po mag-imbento. Sabi ko nga ho sa inyo, tayo po, sumusuplak tayo sa mga mahilig magpakalat ng fake news. Nakailang mga vlogger na tayo, di ba? Una, yung si Bayot ng Canada. Pangalawa ito. Marami pa tayong mga binanatang mga nagpapakalat ng fake news. Kaya mag-iingat kayo kasi tandaan ninyo, ang gobyernong ito, kaya nakalusot dahil sa fake news. Dahil doon sa nagpakalat nung Talano Gold. Nakala ng lahat, magbabayaran ng utang ng Pilipinas pag naupo si Marcos bilang presidente. Ano nangyari? Nabudol tayong lahat. Actually, kayo lang po. Pero tayo na rin lahat yon. Nabudol tayong lahat. Kesa na nabayaran yung utang, lalo tayo nabaon sa utang. Kaya ho, isa ho sa mga misyon at advokasya ho natin dito sa ating channel, pasinungalingan yung mga ganitong nagpapakalat ng fake news. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.